Ito. Gandang araw mga kap. At sa wakas ay nakapag vlog din tayo ngayon after almost 1 month. Actually mahigit isang buwan akong hindi nakapag-vlog. So, kasi May 21 na pala ngayon as of this recording. At huli ako nakapag-vlog April pa, parang mga first or second week ng April tayo huling nag-vlog. At muli tayong pupunta sa Pampanga at makikipamiesta, no, sa ating mga tito at tita doon sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Fiesta bukas doon, kaya ako'y pupunta. Nauna na yung aking anak doon at yung kanyang mga kasama niya, yung mga lolo't lola niya. Naka 4-wheel sila. Ako nag-decide na magmotor kahit ganito kainit. Sobrang init, grabe. Isa yun sa dahilan kung bakit medyo less din yung ating mga biyahe-biyahe, di tayo nakakapag-vlog. Well, anyways, mamaya paliwanag natin. Siguro utang ko sa inyo ang ilang mga paliwanag kung bakit ako hindi nakakapag-vlog, lalo na nitong summer, no? Itong buwan ng Abril tsaka itong Mayo. At biyahe muna tayo, ano? Let's go! Alright, nandito na tayo sa may San Simon, Pampanga, along Quezon Road. Binabaybay na natin itong Quezon Road palabas ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Ito yung the usual na ruta papunta sa Arayat, Pampanga. Ayun, medyo already 4 PM at medyo nabawasan na yung init dahil maulap dito sa lugar na to, and hopefully hindi ako abutan ng ulan, ano. Anyways, mga siguro may gitsang oras na lang nandun na tayo sa pupuntahan natin sa Candating, Arayat, Pampanga. At makikipamiesta tayo doon. Sabi ko nga kanina sa ating mga tito at tita, doon na rin tayo matutulog kasi bukas pa yung piyesta eh. Yun, tulad doon sabi ko kanina ay may utang ako ng paliwanag bakit matagal akong hindi nakapag-vlog, ano. So yun yung unang bahagi nitong ating comeback vlog. No, comeback episode ba? Ayun. Una, kanina nabanggit ko, sobrang init, di ba? So ang hirap i-pursue yung mga plano natin na mga content dahil motovlog nga tayo, di ba? Aspiring motovlogger nga tayo. So mostly for biyahe yung iniisip nating content, no? Kaso paano ka naman babiyahe kung umaabot ng hanggang 45 degrees yung heat index, no? Ang hirap talaga.
That's one of the reason kung bakit hindi tayo makapag-vlog, no? Nag-iisip naman ako ng mga indoor na content, pero hindi natin forte yun eh, mga indoor na content. Nagsubok tayo na mag-review ng mga ano, pero wala eh, hirap tayo sa ganun, no? Hindi pa tayo komportable ba, tsaka equipment wise hindi pa tayo kompleto, kaya napakalimitado ng ating resources and equipments pagdating sa indoor vlogging, no? Though syempre puro naman tungkol din sa motor, kahit pa indoor vlogging pwede namang puro tungkol sa motor o tungkol sa pagmumotor o issue ng mga nagmumotor, yung pwede nating talakayin. Pero yun nga, kulang tayo sa equipments, like wala tayong maayos na lighting, at dun sa bahay hindi naman ganun ka liwanag, no? Tsaka maingay, o hindi tayo wala tayong maayos na pwesto, kumbaga, for indoor vlogging or studio type na pagbablog, pagsushoot, no? Wala eh. Hopefully makumpleto natin, no, yung ating mga equipments, at least yung mga necessary equipments lang for indoor vlogging. Yun, hindi talaga ubra. Tapos wala tayong content na may produce dahil wala naman tayong biyahe, nasa bahay lang tayo, sobrang init. At saka yun nga, karugtong noon ay yung aking health condition. Alam nyo naman na hindi talaga ako ubra na tumagal sa init dahil nga dun sa aking kakaramdaman, no, na hindi pa naman ako totally gumagaling pa. Mas matindi yung epekto ng init sa katulad ko, no, dahil sa karamdaman ko. Kaya kung sobrang naiinitan kayo, ako sobrang naiinitan dahil sa aking medical condition na hindi pa 100% na ako nakaka-recover. So talagang medyo gustuin ko mang bumiyahe, no, kahit kainitan ng araw, hindi ko magawa, diba? Tapos ayaw nang bumiyahe ng gabi dahil hindi rin magandang ilaw, diba? Though tiwala ako dito sa ating action cam na nakuha, no, itong OSEC S60 na action camera. Mahirap pa rin pagka madilim, hindi rin quality ba. So wala rin tayong sapat na lighting, maayos na lighting, no. Hindi rin may enjoy yung biyahe natin kung gabi, yung paisa, dahil wala rin kayong makikitang view kapag kagabi, no. Ayun, so yun yung pangalawang dahilan, no, yung ating condition, no, itong medical condition, dahil grabe talaga epekto, grabe ang nararamdaman ko pagka sobrang init. At natatakot ako na baka bumalik yung dati kong lagay way back 2023, last year, di ba? Mayo, nasa hospital tayo, di ba? TGH. Ngayon kung bumalik yun, no, sa ngayon pa na nagre-recover na tayo, nakakabiyahe na tayo kahit paano. So ayun, ano pa ba? Tapos isa pa, I'll be honest with you kung ano yung isa pa sa talagang dahilan kung bakit di ako nakapag-vlog, medyo nakaramdam ako ng tawag ito yung demotivation. Hindi naman ako na-depress or ano lang, nade-demotivate lang ako, naapektuhan ako ng gusto ng ilang mga pangyayari lately, lalo na nung month of April.
sa organization, mainly sa Kagulong o Kapatiran sa Dalawang Gulong. Alam niyo naman na yun yung organization na kinabibilangan natin, no, sa riding community. Medyo dinamdam ko ng husto kung bakit may mga taong kung makapagtakwil ng tao na nagambag ng malaki o hindi man ganun kalaki, o kumbaga naging masigasig sa pagtataguyod ng advokasya, nagkaroon lang siya ng ibang pananaw at nagkaroon lang siya ng ibang tindig, tinakwil na siya sa organisasyon. So kaibigan natin yun, so hindi ko na babanggitin yung pangalan, no? At nakakalungkot, nalulungkot ako para sa kanya at para sa riding community na may mga taong kung magtakwil at tawaging traitor o taksil ang isang tao dahil meron siyang ibang paniniwala, ibang tindig, ganun-ganun na lang, di ba? Naglabas pa nga ng disclaimer yung organisasyon na yun. Ayoko na lang banggitin kung anong organisasyon yun. Ang clue, dati ko ring organisasyon yun. Okay, so hindi ko mawari na may mga ganong klaseng ganong klaseng mga ganap. No? At nakaka-demotivate na tayo porsigido sa pagsusulong ng ating mga advokasya dito sa riding community at pag-i-empower ng mga riders at pakikipaglaban para sa karapatan ng mga riders, ay merong ganong ganap, no, na pagtatakwil at malala pa actually sa paninira. Paninira kasi pwedeng hindi totoo, di ba? Pero yun kasi nag-iba ka lang ng tindig, traitor ka na ano na yun? Parang kang nasa gera na if you are not with us, you are against us. Ganun ang ganun ang naging ugali, di ba? Parang laging parang pagka sumaliwa ka sa kanya, traitor ka, taksil ka. Kapag ka sinamahan mo yung mga kaaway niya, kaaway ka na rin niya, di ba? Alam mo yun, hindi dapat nadadamay yung organisasyon, di ba? Sa ganun. At dapat nare-respeto yung tindig at paniniwala ng isang tao. Kaya nga dito sa atin sa Kapatiran sa Dalawang Gulong, pinopromote natin yung inclusivity, di ba? Gusto natin walang alam mo yun, yung inclusivity ba ay lahat kasama, basta rider ka, kasi naniniwala ka sa karapatan at kapakanan ng mga riders ang dapat isulong. Welcome ka dito sa ating kapatiran. Ano ka man, sino man ang pinapanigan mo, ito mag-specific na tayo, di ba? Nung eleksyon, magkakaiba tayo ng binoto. Meron dyan Isko, meron dyan BBM, meron dyan Lenny. Sa Kagulong wala tayong pakialam kung sinong binoto mo. Basta rider ka. At pareho tayong naniniwala na dapat isulong ang karapatan at kapakanan ng mga mananakay ng motorsiklo. Welcome ka sa kapatiran. Hindi ka madidiscriminate. Kasi kaya nga natin di ba? Kaya tayo, isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo yung mga organisasyon ng mga mananakay ng motorsiklo ay para labanan yung diskriminasyon sa hanay ng mga riders. Tapos lumalaban tayo at ayaw natin sa diskriminasyon sa mga riders. Pero yung diskriminasyon sa paniniwala, sa kasarian, basta iba ka, okay lang sa'yo na mang discriminate, di ba?
at pula-pulaan yung tao. Hindi tayo ganun, no? Yun nga, objective tayo, no? Objective tayo pagdating sa ganyan. Hindi tayo pragmatic na ay hindi ka ano, ay kaaway mo yung kaaway namin, umalis ka rito, hindi ka belong dito, taksil ka, taksil. Hindi ganoon, diba? Tsaka isa pa, diba, tinanong mo ba, binigyan mo ba ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanyang sarili sa tindig niya at sa paniniwala niya bago mo siya tinawag ng taksil? Hindi, pinagalitan mo pa nga eh, diba? Pagkatapos mo ang kausapin nag-chat ka kung ano-ano chinat mo, sinipa nyo na siya sa sa mga group chat sa messenger tapos mababalitaan natin at mababasa, nakapost na yung disclaimer na pabatid sa mga miyembro na hindi na siya kasapi ng organisasyon, diba? Pakasaklap naman nun. Ilang taong itinaguyod yung organisasyon, naging aktibo, diba? Hindi nga pumapanig sa anumang mga hidwaan kasi sa kanya straight advocacy lang, pero pinatalsik ninyo. Ngayon yung taong yun, yung kaibigan natin na pinatalsik, hindi ko ikahihiya na bukas palad at bukas kamay natin siyang tinanggap dito sa kapatiran. Ngayon, siya ngayon ay kasama na natin sa kapatiran sa Dalawang Gulong, para maipagpatuloy niya yung pagnanais na isulong yung mga advokasya para sa mananakay ng motorsiklo. Tinanggap natin ang bukas palad at bukas buong buo yung ating kapatid. Kaya ayun na nga, di ba? So medyo nawalan talaga ako ng gana nitong mga nakaraang linggo, no, lalo na nung buwan ng Abril, kasi nakakadismaya yung ganong mga ugali, diba? Nakakadismaya. Kala mo siya na lang lagi ang tama. Pagka pinupuno mo, sasabihan ka, babanatan ka ng ad hominem. O sige, ikaw na lang dito, ikaw na lang magpresidente, ikaw na lang mag-chairman, mag-resign na ako, ikaw na tama. Gaganunin ka, diba? Dito sa Kagulong, di na natin pinapansin yung ganyan, mga ganyan mga awayan. Sa Kagulong, gusto natin lahat kaibigan natin, no? Magkaibang man paniniwala natin paminsan-minsan o madalas, pero pag nagkasalubong tayo sa daan, busina lang, di ba? Hello, hi, kaibigan pa rin tayo, di ba? Kapatid pa rin kita sa Dalawang Gulong, kahit anong mangyari, di ba? At kung may pagkakataon na magkasama-sama dahil pareho tayo ng tindig at paniniwala sa isang issue o isang usapin, naging bukas kamay tayo, bukas palad, natanggapin ng isa't isa. Hindi yung ay si ganito, hindi si ganito nanlalaglag ng rider ayokong makasama yan, tablado sa amin yan, gano'n, di ba? Kahit naman yung mga kasama at kapatid na nakasama natin sa Kagulong na wala na rito, ay pagka naman nagkita't kita, di ba, hindi man pinagkasunduan ng mga nakaraan at nagdesisyon silang umalis sa grupo, ako walang problema, okay lang, di ba? Sama-sama tayo kapag may pagkakataong magsama-sama, magkaibigan pa rin dapat tayo, hindi yung aatakihin mo, di ba?
Hindi yung forever kaaway mo at napakasama ng loob mo, para kang bata. Para kang inagawa ng candy at galit na galit ka. Diba? So isa yun. Pero lately na-realize ko rin wala, hindi na mawawala yan eh. Yung, alam mo yun, andyan at nandyan yan. Yung ganyang klaseng eksena sa riding community. So hindi ako dapat magpaka-apekto, no? At tuloy lang tayo sa pagtataguyod ng ating kapatiran. At tuloy lang tayo dun sa ating pakikipagbayanihan, no? Pagpo-promote ng bayanihan ng mga riders para sa ating karapatan at kapakanan. Okay. So, dito na tayo sa Jose Abad Santos Highway, no? Ito na yung kalsada na papuntang Gapan, no? Kasi ito talaga yung dinadaanan going to Arayat. At nandito na tayo sa may Santa Ana, Pampanga, Santa Ana Church. Okay. So medyo traffic dito dahil sa crossing. Ito muna tayo. Bigayan lang. Nagka-traffic eh. Anyways, ayun na nga. So I'm back. And I'm hoping na mas marami tayong produce na content this month bago matapos ang May. Marami pa tayong mga pinaplano. Marami pa mga ganap this coming June. Antay-antay lang tayo, no? Biyahe muna tayo. Kailangan makarating tayo ng bago magdilim, going to Arayat, no? Santa Ana naman tayo. Next nito Arayat na eh. Okay, let's go. We're back at eto na, andito na tayo sa Arayat. Ayan, sira yung arko ng Arayat. Welcome to Arayat Arc, no? At nandito na tayo sa bayan ng Arayat, Pampanga. So a few minutes na lang ay makakarating na tayo sa ating pupuntahan. Dito tayo sa unang barangay ng Arayat, bayan ng Arayat, which is San Nicolas. Siguro last na lang na pwede nating pag-usapan ay yung plano ng Kagulong. Kakapost lang ng Kagulong nung panawagan para sa isang freedom ride sa June 12, araw ng kalayaan, no? May isang freedom ride na gaganapin, organized by Pilipinas Riders and Kapatiran sa Dalawang Gulong at sa pakikipagtulungan ng Partidong Manggagawa. Kakaroon ng isang freedom ride from Manila to Masinloc, Zambales. Wow, medyo long ride, di ba? Pero itong freedom ride na ito ay bilang pagtindig
nating mga kapatid na riders para sa soberenya ng ating bansa sa usapin ng dispute sa West Philippine Sea, no? So naniniwala tayo na kailangang panindigan yung Hague ruling, no? Na kung saan ay nagkaroon ng desisyon ng arbitrary tribunal na favorable sa ating bansa, no, hinggil dyan sa West Philippine Sea dispute, no? Yan sa may panatag, yan sa may mga shoal na yan, mga isla, no, sa paligid ng West Philippine Sea na disputed dahil nagkiniklaim yan hindi lang naman ng China kundi ng Taiwan, ng Vietnam, ang kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia, at ng mainland China. Kasi West Philippine Sea tapos yung South China Sea, di ba? Dati nga tawag diyan sa kabuuan tawag diyan South China Sea. Pero dahil nga kiniklaim na ng pati yung teritoryo natin sa Pilipinas na bahagi ng Pilipinas, yung mga shoals at mga islands diyan ay kiniklaim kinukuha ng bansang China, nagpasa tayo ng batas na imbes na South China Sea ay tawagin na nating West Philippine Sea, yung bahaging karagatan, bahagi ng dagat na sakop ng teritoryo ng Pilipinas, imbes na tawagin ding South China Sea, di ba? So yan ay bilang simbolo ng pagtatanggol doon sa ating soberenya, sa ating teritoryo. At matagal nang disputed yan, no? Ilang presidente na nagdaan. At noong 2016 nga ay nagkaroon ng arbitrary ruling, no, na pabor sa atin, yung tinatawag nating Hague ruling. So yung tagumpay na yan dapat mapakinabangan ng mga mangingisda, no, mga mangingisda natin at ng kalikasan, dahil may mga interest dyan na dyan sa mga lugar na yan, sa mga disputed area na yan, na medyo makakasira ng kalikasan. Di lang medyo nakakasira ng kalikasan, parang may mina dyan mayaman yung parte na yan. Kaya yun naman talaga dahilan kung bakit pinag-aagawan yan, yung resources na meron dyan, sa Scarborough Shoal, sa Panatag Shoal, sa Baho de Masinloc, Spratly Islands. Okay, so panawagan natin i-demilitarize yung mga areas na yan. Dapat mga mangingisda ang nandyan, hindi mga tropa hindi mga dayuhang tropa, hindi tropang militar at hindi tropang di ba? So gusto nating iwasan yung maaaring gera na maaaring idulot ng dispute na ito. So sa June 12 yan mga kapatid, yung mga detalye siguro pinaplansya pa natin mga kapatid, pinaplansya pa natin, unang wave pa lang ng panawagan, no? So magdidepende yan sa mga response, pero ano man ang mangyari, nag-usap tayo with the President ng Filipinos Riders, si kapatid na Salvio de Lima, na isa ring member din ng Kagulong. At the same time, ang sabi naman niya, ano man ang mangyari, tuloy itong freedom ride sa June 12. So kahit ilan lang tayo, pero hopefully maraming sumama.
no? Dahil holiday naman yung June 12, so we are hoping na maraming sumama. Probably madaling araw ang alis niyan. At based dun sa Google Map, nasa 5 hours mahigit yung travel time from Manila, from tinansya ko from Valenzuela to Masinloc, Zambales. Andito na tayo sa dike, no? River, yung dinadaanan natin ay river control, flood control road going to Barangay Candating. Ayun, so sama-sama tayo sa June 12 mga kapatid, ha. So kung may pasok kayo, mag-leave kayo kahit isang araw lang. Sama kayo, mag-ride tayo. Masinloc, Zambales lang naman, so hindi naman din kalayuan. Tama lang, sakto lang, di ba? 5 hours na biyahe. Nakapag-ride na tayo, may express pa natin yung ating patriotism, di ba? Yung pagmamahal natin sa ating inang bayan, at the same time yung pagnanais natin ng kapayapaan at hustisya. Alright, so kita-kits sa June 12 mga kapatid. Mga kapatid, papasok na tayo dito sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Let's end this vlog at mukhang napahaba na naman tayo at ang daldal natin. Dami nating napagkwentuhan na mga kapatid. Sabi ko nga, we're back and expect more contents from me. Sisikapin natin makapag-produce ng mga contents, tuloy-tuloy lang at patuloy lang sa pagsuporta. Tuloy kong nakita yung ating channel, no? Sir Don TV channel ay nasa 97 na yung subscribers. So tatlo na lang, 100 na, 3 digit na yung bilang ng ating subscribers. At kung aabot ng 100, so uploading time nitong content na ito, ay nagpapasalamat ako at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-take time para mag-subscribe dun sa ating YouTube channel, no? So yung mga hindi pa nakapag-subscribe at nanonood lang, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na kayo ito sa ating Sir Don TV YouTube channel, and follow nyo na rin ako sa Facebook, no? Sir Don TV, hanapin nyo lang. Ayan, nandyan naman sa screen, naka-flash naman. Okay, so mga kapatid, ingat lagi tayo sa biyahe, ha? At stay hydrated dahil patuloy pa rin ang mataas na heat index, lalo na sa tanghali. At naranasan ko ito kanina. Grabe ang init. Binabaybay natin ang MacArthur Highway. Mag-aalas 3 na ng hapon, napakainit pa rin. Usually pagka alas 3 hindi na mainit pero kanina grabe, alas 3 na init pa rin. Andito na tayo sa Kaliwan, barangay away na lang tayo, at nandun na tayo sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Saan tayo pupunta? So again, stay safe, and this is your Sir Don signing off.